Good morning, I'm Dani Laurel. Happy New Year. We bring you the news and the views that make you think. This is News and Views, and here are today's headlines. People around the world welcome 2026 with fireworks and cultural traditions. However, more firecracker-related injuries have been recorded following the New Year celebrations. A cautious outlook greets the Philippine economy as the new year begins. We will talk with an economist later in the show for deeper insight on what lies ahead. And the Philippine Coast Guard spotted a Chinese research vessel 19 nautical miles off of Cagayan province. Filipinos across the country welcomed the new year in their own ways. In Tondo, Manila, the celebration extended beyond homes and into the streets. Here's the report. 5, 4, 3, 2, 1. Waving to the camera, residents of Tondo joyfully welcomed the New Year together. Different corners, alleys, streets, and inner communities each stayed with their own celebrations. Street parties in several barangays felt almost like a friendly showdown in terms of energy and creativity. Sobrang lungkot po ng New Year namin pag walang street party po. Iwas maputok, iwas disgrasya. This barangay took a different approach, hosting a costume party. Children stole the spotlight wearing Disney, anime, and horror-inspired costumes. But one costume caught everyone's attention, the crocodile costume worn by resident Ernie Corpuz. According to Ernie, his outfit was inspired by corrupt government officials allegedly involved in the flood control scam. Printed on the back of his costume, Buwayan ng Senado. Para lahat ng Pilipino magigising sa katotohanan. Sana mawala na yung mga kurakot sa gobyerno natin. Also drawing attention was the street decoration in front of the house of Igan Fernandez, a resident of Barangay 81, Zone 7. He personally made the decorations using coconut husk. Ginagawa namin yan sa Pood, sa Nazareno. Na-inspire lang ako gawin kasi at saka umiiwas tayo sa paputok. Several tourists who celebrated New Year in the Philippines for the first time were clearly impressed. Maganda, absolutely wonderful, amazing, so many such unique experience to have this street party, amazing, love it. Very loud, but very good. I've always told him that it's more fun in the Philippines! Despite repeated warnings, some individuals were still lighting illegal fireworks. To prevent fires, fire trucks continuously roamed the streets of Tondo. As the clock struck midnight, the sky lit up even brighter with simultaneous firework display across the area. As the 2026 begins, residents shared their wishes for the year ahead. Sana maging mapayapa. Ay sana maging healthy tayo lahat at lahat ng magnanakaw ay makulong na po. Makagraduate po with honors po. Mas mag-improve as a person po. Now from Tondo, the arrival of 2026 was welcomed with firework displays and cultural traditions all around the world. Here is that report. Fireworks lit up skylines around the world as people welcome 2026, accompanied by centuries-old cultural traditions. In Thailand, revelers celebrated with a fireworks display over Bangkok's Chao Phraya River, while in Malaysia, colorful explosions illuminated Kuala Lumpur skyline, including the Petronas Twin Towers. China rang in the new year with an immersive light show and countdown at the Gyeongguan section of the Great Wall. In Seoul, South Korea, the Bosngak Pavilion hosted a traditional bell tolling and countdown ceremony. In Tokyo, locals and tourists gathered at Tokudaiji Temple to strike the giant bell 108 times at midnight, a Buddhist tradition symbolizing the cleansing of worldly desires. Victoria Harbour in Hong Kong went without its usual fireworks after a devastating fire in November, but landmark facades lit up with countdown clocks. In Auckland, New Zealand, a 5-minute fireworks display launched from the 240-meter Sky Tower marked the first major city to greet 2026 despite rainy weather. However, more firecracker-related injuries have been recorded following the New Year celebrations. Mobile Journal Kayla Macantan is now reporting live for us at Jose R. Reyes Memorial Medical Center for the latest. Kayla, give us those updates. Hi, Danny. Good morning. As of 10 a.m., 67 pa rin no, yung inilabas na tala
ng JRRMMC kaugnay sa firecracker-related injuries. Pero sa ating pagbabantay, kanina mga bandang 8:45 AM, meron ng mangilan-ngilan na pumunta dito nga para magpagamot dahil sa paputok. Kanina no, may isang menor de edad na lalaki ang napuwing daw ng pulbura, kaya dumiretso na dito. Pero ito ay nangyari pa daw ng 1 AM. Kaya naman medyo malubhana no yung itsura ng mata ng binata, at meron ding ilang natala na aksidente kagaya ng self-accident sa motor. Kanina no, kitang-kita natin yung isang kuya na dala-dala dito sakay ng e-trike, at talagang halos durog na yung kanyang paa, pero dahil sa kalasingan hindi niya nararamdaman yung kanyang mga sugat sa binte. Kinakausap pa natin siya. Kaso lang hindi sila nagpahintulot no yung mga kasama niya na magpakuha na ng video, pero sinasabi nila na dahil nga sa kalasingan nag-drive siya ng mabilis ng kanyang motor at nakasagi siya ng nakaparada, kaya nga yun ang kanyang inabot. May isa rin tayong inabutan, Dani, na victim naman ng pamamaril. Ito naman ay nangyari daw sa barracks ng kanilang trabaho. So ito ay isang security guard at kanyang matagal na raw nakaalitang trabaho ang suspect. So wala pang ibang detalye na ibinigay yung kanyang kaanak na kasama, at hindi na rin muna pinahintulutan ng pamunuan na matanong pa natin sila. Pero sa ngayon, Dani, tuloy-tuloy pa rin no yung pagdagsa ng mga pasyente, yung ilan mga senior citizen na iba't ibang karamdaman yung dahilan kaya nagpunta dito, pero fully prepared naman itong ospital para nga ma-accommodate ang lahat. At paalala nga nila doon sa mga humahabol pa rin sa paputok, gawin ito doon sa safe na area, doon sa mga suggested ng otoridad para hindi na nga makadamay. Dan. Kayla, nag-report yung DOH no, that there are about 140 cases of fireworks-related injuries, at madami dito ay bata. Ano po yung nangyayari dyan where you're at? Puro bata ba ang na-ospital? Or tell us more about the children being affected here. Yes, tama yun, Dani. No? Dito sa JRRMMC, 24 sa 67 cases ay minor. So ayon sa kanilang mga kaanak na kasama ditong pumupunta, ito nga yung mga batang namumulot ng mga paputok. Yung ilan kapag nagsindi, tapos hindi pumutok, kinukuha. Yung iba naman, Dani, karamihan kasi talaga lamang pa rin no, yung passive o yung hindi naman sila mismo yung nagpaputok pero nadamay at naputokan sila. Yung ilan nagugulat na lang daw sila at may pumuputok bigla tapos may tama na sila. Yung iba kahit nasa loob ng bahay, hindi natin naabutan ito, pero ayon doon sa gwardiya no, may mga naitala sila kagabi na kahit nasa loob ng bahay natatalsikan daw nung iba't ibang paputok na ginagawa nga sa gitna ng lansangan. Kaya nga yung paalala din dito doon sa mga magulang, bantayan talaga yung mga anak, lalo na yung mga bata, yung mga minor, lalo na doon sa mga maliliit yung area ng kanilang residential. At sa ngayon naman, ang paalala din nila, kung may tama man, huwag matakot, hugasan agad, takpan yung sugat, at mas mainam na itakbo agad dito sa ospital para nga masuri yung injury na kanilang tinamo. Yan. Kayla, last question no. The government has been very strict in monitoring yung mga illegal fireworks. Pwede mo bang sabihin na mas konti ang injuries dahil doon? And ano ba yung sinasabi ng JRRMMC compared to previous years? Mas naagapan ba ang mga cases dahil dito sa surveillance ng government dun sa illegal fireworks? Yes, kaugnay dito, Dani, wala pa kasi tayong nakausap mula sa pamunuan, pero dahil dito nga rin tayo nagbantay noong nakaraang taon, kinukumpara ko rin no, yung datos dahil nung nakaraang taon, nasa 91 yung naitalang kaso ng paputok dito no, yung mga nabiktima, at ngayon sa mga oras na to 67. So medyo mas mababa yung ngayon, pero babantayan nga natin dahil pwedeng may mga humabol pa. Ang sinasabi naman kasi ang kaganda naman daw, bumababa naman daw dito sa pamunuan, Dani, dito sa JRRMMC, bumababa naman daw kada taon, kagaya nga nung nakaraang taon, doon sa partial pa lang na kanilang data. Dahil nga yung iba, natakot na, may mga trauma na, hindi na talaga sumubok magpaputok ulit. At ang nakikita nga din kasi natin dito, mas malaki talaga yung porsyento ng passive o yung nadadamay lang naman at hindi sila mismo yung nagpapaputok. Kaya nga,
yung ating mga otoridad din, kanina may mga pulis din na nagpunta, no, chine-check nila yung mga kaso para rin makipag-ugnayan sila at makita kung meron bang mga lumabag sa batas. Titingnan yan kapag nagamot na nga etong mga itinatakbo dito sa ospital, Dani. Alright, sana hindi na tumaas ang mga numbers na yan. Maraming salamat, Mobile Journal Kayla Macantan, reporting to us live from Jose Arias Memorial Medical Center. And we now move over to East Avenue Medical Center, where more injuries have also been recorded following the New Year celebrations. Let's get updates this time from Mobile Journal. Jazz Paredes. Jazz, ano naman pangyayari dyan? Dani, as of 8 a.m. nga kanina, meron ng 14 na naitalang firecracker-related incidents dito sa East Avenue Medical Center. Ayon sa nakausap natin sa pamunuan kanina, 7 dito ay naitala bago pa January 1 kanina, bago pa magbagong taon, habang yung 7 naman ay additional na hanggang ngayong umaga. At as of now, 7 dito ay minor de edad at ang ilan sa mga paputok na nag-cause ng injuries dito sa mga biktima ay dahil sa quitis, whistle bomb at fountain. Pero ang pinaka-major na o pinaka-malala doon naging injury dito sa 14 cases ay yung naputulan ng bahagi ng daliri. At dahil ito sa quitis at whistle bomb, ngayon naman ay nakauwi na daw itong biktima na ito at the rest ng mga injuries or the rest ng victims ay minor na lamang yung kanilang injuries. At kanina ang pinaka-batang biktima ng firecracker-related injuries ay isang 4-year-old na batang babae. Pero ang kanya naman daw injury ay hearing loss, na kung saan nung may nagpaputok daw ay yun nga ay parang hindi nakarinig itong bata. Kaya naman dinala siya dito kaninang umaga para ipacheck, ngunit undergoing assessment pa rin naman itong bata. At habang sa kabilang banda naman, Danino, meron din tayong mga naitalang non-communicable diseases or ito yung mga naging biktima ng stroke. And as of now, mula December 21 hanggang 8 a.m. ngayong umaga ay meron tayong 86 cases ng stroke. Habang pagdating naman sa iba pang cases kagaya ng acute coronary syndrome ay meron din 11 na naitala at meron din naman pagdating sa asthma, meron din 8 na naitala. Pero Dani, pagdating dito sa kaso ng stroke, although medyo mataas pa rin yung 86, mas mababa na daw ito kumpara last year na 185 yung naitalang kaso, same period last year. At actually kanina, Dani, meron din under investigation pa ngayon na isang ipinasok na 34-year-old na lalaki na tinamaan ng bala sa kanyang kaliwang binte. Pero hanggang ngayon ay under verification pa kung ligaw na bala ba yung tumama dito sa lalaki, pero nakauwi na rin daw itong lalaki ngayon at patuloy yung investigasyon ng pulisya kung ligaw na bala nga ba yung tumama dito sa binte ng lalaki. At sa ngayon naman ay sabi rin sa atin kanina, although tapos na yung peak talaga ng bagong taon, Dani, ay baka daw pagdating pa ng mga susunod na oras ay meron pa mga dumating na mga biktima. Dahil historically daw sa mga nagdaang taon ay meron daw talaga mga dumadating pa ng mga pahabol na mga cases, either ngayon lamang may isipang magpa-check kahit pa kagabi pa yung injury, or di kaya naman yung mga natirang pulbura ay ngayon papaputukan, which is not advisable nga daw, sabi ng pamunuan, na sana daw po ay hindi nagawin ng ating mga kapatid dahil nga napakadelikado ng gantong habit ng iba na ipunin yung pulbura ng paputok, na kung saan meron din tayong isang naitala, Danino, na dahil nga sa pulbura ng paputok kaya nagkaroon din ng injuries. At actually, yung iba or karamihan din ng cases natin, Danino, hindi daw sila talaga yung direktang gumamit ng paputok, mga napadaan lang or nakatayo lang tapos natamaan nitong paputok, kaya naman nagka-injury. At ayun nga, ay meron na silang 14 na kaso na ganun. Pero kumpara last year, mas mababa na daw ito, Dani. Alright, thank you for that. Nakakalungkot, lalo na yung mga sa passive, no? Hindi naman nila kasalanan. But once again, thank you so much for that report. That was Mobile Journal Jazz Paredes reporting to us from East Avenue Medical Center. We will be back with more stories after this break. Keep it here on One News. Good morning. You're still watching News and Views here on One News. And now let us check the situation over at the Ninoy Aquino International Airport following the New Year celebrations. For the latest updates, we have with us mobile journalist Arles De Los Santos. Arles, madami bang pasahero this morning?
Magandang umaga. Nako, marami-rami nga ang mga pasahero dito sa NAIA ngayong umaga, no? Ang ilan alas 8 pa lamang ng umaga nandito na kahit ang kanilang flight ay alas 4 pa ng hapon. Ito yung sitwasyon dito ngayon, no? Tuloy-tuloy talaga yung pagdating ng ating mga kababayan na palabas ng bansa, no? Ito kasi NAIA Terminal 3, dito talaga inaasahan yung pinakamaraming volume ng tao ngayong holiday season, kung saan inaasahan nga aabot sa 2.5 million, no, ng mga pasahero, at karamihan dyan dito talaga dadaan sa NAIA Terminal 3, no, kung saan ito yung international airport na or terminal ng ating airport papunta nga sa iba't ibang mga bansa. No, kanina sa pag-iikot natin dito naging emosyonal yung tagpo sa ilang mga magkakapamilya dito at magkakapatid na muling lalabas ng bansa para magtrabaho. Ilan sa ating mga nakausap din galing pang Pampanga, pupunta ng Macau, yung iba papunta ng UAE, at yung iba iba't ibang mga bansa pa, no? Pero ang kanilang hiling nga ay isang manigong bagong taon na bagong simula kahit malayo sa kanilang mga pamilya. Ano po yung mga destinations, you mentioned them, no? Pero give us more idea on marami bang tao talagang babalik sa Emirates region or more towards Hong Kong? I know that you mentioned that's international and most of these people are going back to work. Nakakausap po ba sila kung kailan yung next na balik nila sa Pilipinas? Yung ilan nasa susunod pang taon, no? Sa susunod na Pasko. Yung iba naman 3 years yung contract, so after 3 years pa sila makakauwi, no? That's at least for UAE. Yung ilan naman na galing Macau or Hong Kong, sila daw parang after every 2 years lang nakakauwi, no? Kaya naman talaga they're really looking forward na makauwi, no, or makabalik dito sa Pilipinas from time to time. But one thing na nakapansin-pansin talaga dito, no, we've covered this again multiple times, pero yung OFW lounge dito, no, na provided ng DMW, yung mga OFW nating kapatid na kailangan maghintay ng mahabang oras, pwede ditong magpahinga muna. Libre yung wifi, libre yung pagkain, libre yung stay, at wala silang babayaran, no? Kaya naman pwede nilang ma-enjoy ang comfort dito sa NAIA bago nga bumalik sa kanilang mga bansa na pinagtatrabahuhan abroad. Arles, efficient ba yung sistema dyan sa NAIA? May mga nagko-complain ba na mabagal ang proseso or nag-i-improve ba? Especially this holiday season na maraming tao. Sa ngayon hindi pa natin natatanong, no, kung yung comparison sa last nilang uwi sa pag-uwi nila ngayon, no, because just this year, if I'm not mistaken, na pumasok nga yung new NAIA, no, Infrastructure Corporation na namamahala na dito sa NAIA. Though on the recent weeks, nakita nga na natin na may mga bagong lounges silang binuksan, mga bagong kainan, mga bagong pasilidad na talaga nga namang mapapakinabangan, no, ng ating mga OFWs, maging ng ating mga kapatid na lalabas at papasok ng bansa, no? But we'll ask more this, at least for the experience of our kababayans na lalabas at pumasok ng bansa, dahil dito lang sa babang area na ito, doon naman yung arrival mula sa ibang mga bansa at domestic travel dito sa NAIA. All right, we will get back to you on those updates. Maraming salamat, mobile journalist Arles de los Santos. Meanwhile, a social weather station survey shows that 44% of Filipinos expect their quality of life to improve in 2026. The November survey found that 38% believe their situation will stay the same, while 8% expect it to worsen. This resulted in a net personal optimism score of +36, which SWS classifies as very high, nearly unchanged from September. The nationwide survey was conducted from November 24th to 30th among 1,200 adult respondents. The Philippine economy ended 2025 after a turbulent year marked by early optimism and a sharp slowdown in the second half. Growth remained steady at the start of the year, inflation eased, and major corporate deals pushed through, including a multi-billion-dollar LNG partnership among top conglomerates and record passenger volumes at major airports. But economic momentum weakened as global trade tensions intensified. The stock market fell below the 6,000 level, and growth repeatedly missed government targets. The situation worsened in the second half after corruption allegations linked to flood control projects rattled investor confidence, while typhoons disrupted economic activity. Despite the headwinds, landmark transactions such as Maynilad's historic IPO and several major acquisitions still move forward. By the year-end, multilateral institutions cut their growth forecast for the Philippines to around 5%, underscoring the challenges facing the economy as it heads into 2026.
And joining us is economist Ronilo Balbieran from the University of Asia and the Pacific to help us make sense of the economy as we start the new year. Happy New Year, Prof. Ronnie! I hope you're feeling energized today. Woo! Happy New Year, Doc Danny. Happy New Year. Nako, so for our viewers here, no, we just reported on that all those things that happened in 2025. Big picture muna. How are you feeling about the economy on the first day? This is day 1 out of 365. Ano pong masasabi ninyo sa ating mga viewers dito? Magiging okay ba ang ekonomiya, sir? Lagi nating sinasabi, relax lang, kalma lang, no? Ekonomiya natin ay nag-perform ng 5% for the last 70 years. It will perform by 5% in the next 50 years, no? Minsan nakikriticize ako, masyado ka namang optimist. Kaka-report lang po ni Doc Danny, sabi ng SWS, optimist na po tayo ngayon. Tama. Wala po tayong choice, January 1. So, wala tayong ibang kailangan isipin kundi ipagdasal ang ating gobyerno at magastos nila yung mga perang kinuha nila sa atin mula sa ating mga taxes. And so therefore, kaya tayo bumagal ay dahil talagang nag-dive yung spending ng ating national government sa infrastructure dahil alam niyo naman kung bakit nangyari yon, no? So nag-iingat ngayon ng ating national government sa padalos-dalos na paggasta dahil nga dito sa corruption na pinag-uusapan, no? So we hope na itong mga hindi pa nagagastos na pera, meron naman silang 2 taon para gastusin yung buwis para sa infrastruktura. So we hope that they can actually spend this faster. Ngayon pwede na nilang simula, no? Or yung iba over the next first quarter mula January hanggang March para abutan natin yung bago magtag-ulan, no? So okay. And that is our major foundation for our optimism, no? Itong pera na ito, hindi dahil wala tayong pera kaya tayo may problema dahil sobrang dami ng pera ng Pilipinas kaso hindi nagagastos ng maayos at hindi paikot sa ekonomiya. Alright, so a good point yung sinabi nyo, no, that the government needs to spend this before magtag-ulan because ang hirap magpatayo ng mga infrastructure kapag tag-ulan, no? So this is a very important part, kaya first quarter is very important. Prof, give us an idea of how can the government be more efficient in spending, lalo na with this corruption issue? Ano ba yung hinahanap ninyo na changes sa government na mapapasabi natin sa mamamayang tao, listen, ginawa na nila lahat para mas efficient ang spending. They are looking at checks and balances na hindi napupunta sa korupsyon ang mga perang ito. What should we be watching right now? Ay talagang i-bid out na lang i-bid out, no? So wala nang dahilan ng ating gobyerno. Our government is equipped with the new Government Procurement Act, no? So and then number 2, it is equipped with a new Right of Way Act, no, yung amendment ng Republic Act 10752 or ngayon RO Act na pinag-uusapan. So they should be able to prepare the projects faster and more properly. Kasi diyan naman nagkakaroon ng mga delays ang ating gobyerno, no, kapag hindi kinakausap ang ating mga mamamayan, ng mga tatamaan ng kalsada, bridges, etc. No. So kailangan talaga ngayon pa lang, wag na nilang intayin na magtag-ulan, no. Kausapin na nila yung mga tatamaan para wala po tayong gusot in terms of implementation, no. I-bid out ng i-bid out. Napakahirap kasi gusto natin ng malinis na gobyerno pero gusto rin natin ng mabilis na gobyerno, no? So kaya po ipagdasal natin ang ating gobyerno na ma-prepare po nila, mahanda agad nila yung mga projects na mabibid out, especially pinag-uusapan natin yung 2026 national budget, mainit-init pa, no, kasasalang lang, no? So therefore yung lahat ng mga items doon ihanda na, tinitingnan natin kung paano nila mabibid out. Ipinangako po nila sa atin na mas maganda itong budget na ito. So therefore ngayon
is the start of the 2026. So kailangan ihanda na nila yung mga bid documents, tapos yung mga yung mga cash na kailangan ihanda, kung kailangan utangin muna kasi hindi pa natin nakukolekt yung taxes for 2026. So ipila na natin yung mga panggastos niya para dire-diretso po yung gastos kasi malaki na po yung delay natin in terms of our economic target. Remember, Doc Danny, you've been monitoring it. So we have been missing our economic targets for the last 3 years. No? So malaki na po yung backlog ng ating economic target. On one hand, maganda ang ating ekonomiya, matatag, pero hindi na po yung gusto. Alam na po nating matatag ang economy natin, but we could actually wipe out more than half of our poverty for 6 years. And kung 3 years tayong delay sa ating economic target, it will actually multiply our delays in terms of wiping out poverty in our country. So wala tayong dapat sayanging oras ngayong 2026. And ang inaano natin dito, sana wag maraming bumagyo, walang maraming bagyo, lindol o kung ano mga trahedya, disaster, calamity. So para hindi po titigil ang ating gobyerno sa paggastos, and therefore that will trigger a lot of spending in our entire economy. Prof, pa-explain nga as an economist, your views on the budget, no? So it's gonna be reenacted in effect ngayon, some provisions, but then meron din namang some changes, some safeguards na as you mentioned will make them more stringent sa paggagastos, but still there are all these questions about several insertions, yung guarantee letters whenever there's aid in hospitals. Tell us about these cause for concern ba yan for the economy, or these are just administrative issues na kailangan lang i-iron out? Doon muna tayo sa good news. Doon sa good news na part, no, malaking part ng budget ay pasweldo sa ating mga government agencies, no, so sa mga government workers, so therefore kahit reenacted pa yan o bagong budget, patuloy pa rin susweldo ang ating mga kaibigan na nasa gobyerno, nagsisilbi sa ating gobyerno. So hindi po titigil ang ating gobyerno, hindi katulad sa US, talagang shutdown sila pagka wala silang napirmahang budget, no. So sa atin dire-diretso lang yung paggastos at dire-diretso ang sweldo. Yan ang pinaka-importante kasi sila ang magsisilbi sa atin. Pangalawa, so dahil malaking part ng budget mo ay sweldo, no? So okay tayo diyan. Ang tinitingnan ngayon natin, nasaan yung malalaking mga programa para sa pangkalusugan, tsaka dun sa mga social welfare spending, no? So kung halimbawa nag-reenact ka, so kailangan gastusin mo na agad yon. Ngayon, ang problema mo, yung pangalawa doon ay yung infrastructure. So, kapag yung infrastructure mo ay hindi malinaw yung pagkakasulat, ano ba talaga yung gagastusin? At kung halimbawa, kinapi-paste mo from the 2025 budget, nagawa mo na yon. Or kung hindi mo pa nagagawa, paano mo ngayon i-reconcile yan? So magkaka-delay po tayo dyan. So napakadelikado na yung reenacted budget ay hindi mapalitan ng bagong budget. No? Dapat mapalitan niya ng bagong budget. Sa lalong madaling panahon, especially for infrastructure projects. Kasi yung infrastructure projects na yun, nakalista sa budget yun. So, kailangan mapalitan niya ng mga bago. Kasi otherwise, hindi mo magagastos yung pera na yun. So, yun nga ang pinag-uusapan natin na dapat gastusin agad nila. So, hindi mo magastos yun kung lumang listahan po yun. Let's talk about inflation, no? Yung pagtataas ng presyo ng mga bilihin. Last year, hindi naman sa hindi tumaas yung presyo, but tumaas siya at a rate that was lower than expected. And is this a good thing, Prof, na bakit yung targets 2 to 4% and we went below that? Alam ko, the rice issue, it was very cheap last 2025. Sa darating na taon ba, what can we expect when it comes to price increases, and will we be able to afford this as consumers? Dahil sinabi nyo nga, tataas naman yung sweldo, diba? Baka the economy will grow. So what is a concerning amount for you ng inflation rate, and what should we be expecting this year? So, una, syempre yung inflation ay yung bilis ng pagtaas ng presyo, no? So, yung 2025, nasabi mo nga, so
mabagal yung pagtaas ng presyo, no? So around 1.7%. So hindi ibig sabihin no na 1.7% lang talaga yung tinaas ng lahat ng mga binibili natin, kasi ito yung para doon lang sa pamilyang Pilipino na yung average, no? So pero makikita natin yon. Sabi niya, hindi naman namin naramdaman mas mataas talaga yung presyo ng bili. Kasi nga hindi natin masisisi yung ating mga manonood, kasi nga ito ay 1.7 on top of the 3%, on top of the 6%, so patong-patong na po yung inflation rate natin over the last 3 to 4 years. Masakit. No, so ibig sabihin bumababa hindi lang ever. 1.7 ang pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan natin dito yung inflation over the last 4 years. Tama. Ang pangako ng gobyerno sa atin ay dapat 6.5 to 8% ang increase ng kita. So kailangan Hindi po natin pala. ibangga Okay. yung taas ng presyo sa taas ng ating sweldo. No, kapag tumataas, kahit maliit pa yung pagtaas ng presyo, kung hindi naman tumataas yung kita mo, talagang mawawalan ka ng purchasing power, yung po yung tinatawag nila. So, ibig sabihin, kakaunti na lang yung mabibili mo. So, kaya kinakailangan talagang puwersahin natin ang gobyerno natin na gastusin nyo lahat yan, kasi iikot yung pera para umikot yung sweldo, para tumaas yung sweldo, para pag yung sweldo na yon ang tatakip doon sa inflation na yon, no? So in short, we're expecting 2.5 to 3% ang inflation natin for 2026. Pero kung ang economy natin will grow by 5% and then ang population mo is growing at around 1.5 to 2%, di kulang pa yun, no? So, ibig sabihin, marami tayong mga dapat pang balikan na mga inflation. So, pag nano mo yan, so dapat talaga tumama tayo ng 8 to 10% ang GDP natin, yung taas ng overall nakita ng Pilipinas, no? Para masabi natin na mararamdaman ng taong bayan, no, yung increase ng sweldo nila para labanan yung inflation. Otherwise, kahit mag-negative pa yung inflation ngayon ng negative 2, negative 3%, hindi pa rin sapat yon para makaraos sa kahirapan ng ating mga kababayan. Kasi nga, marami pa tayong inflation na naramdaman over the last 3 to 4 years at hindi naman sumabay ng mas mabilis ang sweldo. So ang importante po dito, para maintindihan natin mga kababayan, dapat mas mabilis ang sweldo kaysa sa bilis ng pagtaas ng kita. At alam po nating lahat yan, no? So kaya kailangan talaga ay magsama-sama tayo para magtagumpay ang gobyerno natin na gastusin yung pera na yan para yung inflation kahit maliit 2.5, kung hindi naman Okay mag-grow lang. yung GDP mo, wala lang din, no? So baliwala yung mababang inflation kapag hindi nag-grow yung GDP. So magkakambal po yung dalawa na yan, yung GDP tsaka yung inflation. Pero where to find these opportunities for work and growth? Meron ba? Kasi, anecdotally, lalabas ka naman, marami pa rin namang nagsha-shopping, madami naman, pupunta ka lang sa mga mall, di ba? So, meron namang taong may pera and purchasing power. What's your advice, Prof, on where to find a job in 2026? Which are the sectors that might give you good sweldo this year? Well, ang tinitingnan natin dahil yung interest rate natin ay bumababa. So, nagbaba uli ng 25 basis points ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa interest rate. So, and most likely magbababa pa po sila ng another 0.25% for the first quarter. So, ang ibig sabihin nito, mas bababa yung presyo ng pera. Ang tawag doon ay interest rate, no? So, therefore, makakautang po ang mga negosyante, tapos tayong mga consumers ay pwede pong mas mag-reallocate ng pera mula sa pagkain at sa ibang bagay. Ano yun? Pwedeng gumala tayo, pwedeng bumili ng mga kung ano-anong mga anik-anik sa mga katawan, no? Kaya bibilis lalo ang e-commerce, no? Para doon sa mga consumers, mga Filipino consumers, bibilis yung e-commerce, bibilis ang domestic tourism. So pagka inano mo yan sa trabaho at pagninegosyo, makikita natin na bibilis dapat ang real estate ngayon kasi mababa ang interest rate, bibilis dapat ang construction, no? So kapag sinabayan mo yung private construction and then the catch up
plan of the government for infrastructure spending. So bibilis yung lalo yung construction mo. So pagka bumilis yan, bibilis ang manufacturing mo. Kaya minsan tin mo medyo pag-ganon-ganon lang yung ating manufacturing. Pero with interest rates very low, construction, real estate, tourism will grow. So doon tayo makakahanap ng pwedeng negosyohin or pwedeng trabaho, and therefore yun yung magpupush ng economy natin para mas magkaroon po ng pera yung mga walang pera o yung nawalan ng trabaho dahil hindi nga naging matamlay yung public construction over the last third and fourth quarter, yung last 2 quarters natin. No? So, diyan tayo kukuha ng optimism na sinasabi ng SWS na mula sa survey ng ating mga kababayan. No? So, at yun, magiging maganda sana, no? So kapag hindi tayo wag naman sana magkaroon ng malupitang giyera na pinag-uusapan ngayon sa Middle East, sa Israel, etc. So hindi tayo naman siguro masyadong maapektuhan yan, except kapag tumama yan sa atin at nagkaroon ng mas mataas na presyo ng langis, nako, edi maghihina na naman ang mga negosyo, especially yung mga affected sa transportation, sa energy. So wag po sana mangyari yun. But in the meantime, we can expect that e-commerce, wholesale and retail trade, yung logistics, panay pa rin ang lago niyan. So actually, nauubusan po ng, as we speak, Doc Danny, nauubusan ng skilled workers ang maraming industriya. No? So ang importante po dito, ang suggestion po natin ay wag po tayong tumigil na matuto. No? So wag tayong mag-stick doon sa dati nating ginagawa. No? So nauubusan ng mga trabaho, nag-uubusan ng workers ang mga nasa tourism, yung supply chain and logistics, nauubusan na rin yan ng mga skilled drivers, warehouse managers. Yan, sa construction, nauubusan tayo ng mga foremen, civil engineers, o DPWH. Ang daming libo-libo yata yung mga i-hire nila ng mga civil engineers. No? So, basta meron kang talent, skills, I think hindi mo naman kailangan ng college degree ngayon, no? Tama. Especially kung halimbawa mga IT, construction, e-commerce, logistics. So basta mag-aral ka lang sa internet, sa YouTube, at sa kung saan Kayang-kaya nila yan. Kayang-kaya na. Hindi na ngayon masyadong sensitive ang mga employers sa college degree. Basta maganda ang ugali mo, mabilis kang matuto, meron kang pinaglalaban sa buhay mo. I think there's enough jobs for everyone, and ang pera pa rin ng ating bansa ay umaapaw, no? Hindi nga lang na-distribute sa maraming mga trabaho, and therefore may maraming pera yung iba, kulang sa pera yung iba. Pero nonetheless, buong bansa natin ay maganda, matatag, at ang kailangan na lang po talaga natin dito ay magsama-sama po tayo. Bagong taon, bagong ekonomiya sana to. And sana for the first time, ma-achieve natin yung economic target. Sir, kung ano man yun. One last question for our viewers. Ano yung outlook ninyo when it comes to pa-explain ng trade tensions in the US and all of these tariffs? Are we affected by this, or we already experienced this in 2025, diba? Nag-slap ng tariffs ang US to also the Philippine goods around 19%. So maraming naapektuhan. But will this be spilling over this year? How can you explain what we should be expecting when it comes to the Philippines with regards to the global situation and the tensions, the geopolitical tensions globally? So yung trade tension, yung tinatawag na nagta-tariff si Trump, no? Trump tariff, no? So first, dapat yon medyo masama yon sa overall economy. Yun ang economics 101, no? So kapag nagtaas ka ng presyo, therefore basic law of demand, kapag mas mataas ang presyo, mas kaunti ang gustong bumili, no? So pero ayan na natin si Trump doon, kasi sa kaisipan niya masyado silang namamaltrato ng ibang bansa. Hindi natin alam paano nangyayari yun, pero sabi niya para bumalik ang trabaho
sa Amerika. So nag-aano siya ng tariff doon sa mga nag-export papunta ng Amerika, so that all these countries selling to America, no, yung mga businesses noon will relocate to America. So ang result noon, in the meantime na inihintay mo mag-shift yung mga factories from other countries to America, magkakaroon ng slowdown, and therefore medyo nag-slowdown nga ang world economy ngayon. Anong impact nun sa ekonomiya? Dalawa, no? So yung una, yung mga nag-export sa US, tinatamaan na. Siyempre, kung mas mataas na ngayon ng 15%, 18%, 19%, 20% yung binebenta mo sa Amerika, malamang yung mga Amerikano will buy less, no? Yun ang basic law of demand, no? So therefore, hihina po ang kita ng mga nag-export sa Amerika, no? So at hindi po natin winawalang halaga yung mga exporters po natin yon. Marami po akong kaibigan na exporters na tinatamaan na po, no, dahil hindi nila alam kung hanggang kailan ito, no. So pero on the overall natin, ang Pilipinas po ay more of an importer, no. So matagal na po tayong dumudugo sa trade deficit. So, ibig sabihin, sobra-sobra ang dami po ng ini-import natin kaysa ini-export natin, no? So, in the tune of more than 3 trillion, no? So, more than 10% po ng ating pambansang kita ini-import po natin, no? So, ganun po yung trade deficit natin. So, therefore, ano po sinasabi ko? Itong tension po na ito sa world economy and impact on our economy. Kaunting-kaunti na lang po to. In-estimate namin yan sa university, kung totally ma-wipe out ang export natin sa Amerika, ang mawawala sa GDP natin ay mga 0.5%. Okay. No? So maliit lang kasi sanay na po tayo mag-import talaga. That's the positive there. All right, Yes. Prof, thank you so much. I enjoyed speaking to you, especially in the first day of 2026, and we hope we keep your optimism as well. Maraming salamat, Ronilo Balbieran from the University of Asia and the Pacific. Maraming salamat po, Dr. Now, don't go away because we are not done yet. Stay with us. Welcome back. You're still watching News and Views here on One News. Now, several lawmakers have denied claims by Batangas 1st District Representative Leandro Leviste that congressman received a 2 million peso, quote, Christmas bonus. Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon said the only bonuses lawmakers get are the standard 13th and 14th month pay. He added that December funds released to offices are part of regular allocations for district programs and activities. House Deputy Speaker Ronaldo Puno emphasized that the disbursed funds were not Christmas bonuses, but, quote, additional funding for the holiday-related district needs. Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez also stressed that the checks posted by Leviste on Facebook were lawful disbursements for the day-to-day operations of district offices. Defense Secretary Gibo Teodoro says China's military activities around Taiwan undermine regional peace and stability. Teodoro stressed the importance of self-restraint and adherence to international law, calling for disputes to be managed through peaceful means. His remarks followed China's live-fire military drills around Taiwan earlier this week. Now, China, for its part, said Taiwan is an inalienable part of its territory and urged the Philippines to stop interfering in what it called its internal affairs. The Philippine Coast Guard reported spotting a Chinese research vessel that's roughly 90 nautical miles off of the coast of Cagayan Province. PCG spokesperson Jay Tariela said authorities immediately conducted a maritime domain awareness flight on Tuesday, December 31st, to assess the vessel's activities. The mission sought to determine whether the Chinese vessel was conducting marine scientific research without government clearance and to reaffirm the Philippines' sovereign rights within its exclusive economic zone. Tariela added that PCG pilots issued multiple radio challenges to the vessel, asking about its intentions and reminding it that prior approval is required for research in Philippine waters, but the ship did not respond.
Let's now check in on the situation at major transport hubs. We go live now to the Parañaque Integrated Terminal Exchange or PITEX with Mobile Journal Francis Rivera. Francis, madami bang pasahero dyan ngayon? Morning, Danny, and Happy New Year sa inyo. At ngayon nga, dito tayo sa PITX at talagang tuloy-tuloy pa rin naman ang pagtagsa ng mga pasahero dito. Pero hindi gaya ng mga nakaraang araw na malaki o madami. At talagang malaki ang volume, pero ngayon medyo kakaunti at medyo manipis ang volume ng mga pasahero. Kaya ilang bus company na nga ang medyo kulang-kulang na sa biyahe, no? At ilan nga dyan yung papuntang Batangas at Laguna. Ayon sa kanila, ang kanila kasi mga driver ay nagsiuwian para nga din mag-celebrate at salubungin ang bagong taon. Kaya naman medyo malilate ang kanilang biyahe. Pero meron mga ilang bus company na iisa lamang ang biyahe ngayong araw, pero kapag daw dumami ang mga pasaherong uuwi o luluwas ng Maynila, maaari din sila magdagdag. Ngayon, Danny, inaantabayanan naman nila yung mga pabalik ng Maynila, kaya yung ibang mga biyahe, lalong-lalo na yung mga provincial na buses, ay naghahakot na ng mga pasaherong uuwi pabalik dito sa Maynila. Danny, ikot ko lang kayo dito sa PITX ngayon, no? At dito yung entrance, so tuloy-tuloy pa rin naman yung pasok at mga pasahero, pero hindi nga gaya ng mga nakaraang araw, no? Lalong-lalo na yung nung Christmas na talagang mga ganitong oras ay siksikan na, marami ng mga pasahero, pero ngayon kita na marami pa rin mga vacancy at medyo maluwag pa ang espasyo dito sa lugar na ito, no? Pero Dani, antabayanan pa rin natin yan sa mga susunod pa na oras kasi medyo maaga pa naman at baka yung mga kapatid natin na nag-celebrate ng bagong taon na medyo puyat pa. Kaya antabayanan pa yan natin sa mga susunod na oras. Of course, enjoying their sleep muna. Pero Happy New Year po sa atin. Mobile Journal Francis Rivera reporting to us live from PITEX. And at this point, let's head over to Luneta, where many Filipino families welcome the new year. There we have with us mobile journalist Evan Tarinque on the ground. Are there still people there sa Luneta, Evan? Tama ka dyan, Danny, no? As of this morning, talagang marami pa rin yung mga kapatid natin na dito nga nag-celebrate at sumalubong ng pagpasok ng bagong taon. So currently, makikita nyo sa aking likuran, punong-puno pa rin ng mga tao na dito nag-celebrate ng bagong taon. No? Makikita natin yung iba kanya-kanyang diskarte, yung iba naglatag ng mga banig, ng carpet dito sa mga sahig para naman makapag-relax sila dito, no? Damang-dama pa rin kasi ngayon yung Christmas, yung New Year's vibe dito sa may Luneta, no? Dahil hanggang ngayon tuloy pa rin yung pagtunog ng mga holiday vibes ng mga kanta. So ayan, makikita natin, marami pa rin mga tao, yung iba kakarating lang, no, na naglalatag naman nung mga kanilang mga banig. No? Pero so far, paalala ng park officers, no, na bawal pa rin yung pagdadala ng mga matutulis na bagay, mga flammable material. Siyempre, yung mga babasagin, no, na pwedeng gamitin bilang weapon. No? So isa yun doon sa pinagbabawal at bawal rin yung paninigarilyo, pag-inom ng alak at pag-vape dito sa may park, no, dahil kukumpiskahin yan. Pero yung ibang mga nakumpiskang bagay naman, lalagyan ng pangalan at ibabalik naman daw yan after nila magbumisita dito sa park. Itong park naman, Danny, bukas naman ito hanggang 10 p.m. mamaya. So marami pang oras para yung mga kapatid natin na sinusulit muna yung kanilang tulog na makapunta dito. Open yung park hanggang 10 p.m. mamaya, Danny. All right, so keep the environment clean also, ha? As you're there, mukha naman maganda at malinis dyan, Evan. And again, sulitin ang first day of the year. Thank you so much, Mobile Journal, Evan Tarinque from Luneta. And that wraps up today's episode of News and Views. I'm Danny Laurel, kapatid. We are One News, all sides, all the time. Happy 2026.